Para sa pasasalamat nina Abby Aldana, Adam Bautista, Aliana and Frederick Paz, Eliseo Dionisio, Wela Borrejon, Ivan Philip Roque, James Bustamante, Kelly Aison, Paul Villa Vicencio, Gadpunton family, Rosario family, Mrs. Lucita Migalien and family. Para sa sumusunod na pamilya nina Paraños, Julia Artos and family, Cynthia Conteras and family, Romy Morante and family, Velasquez family, Ray Espinosa and family. Para sa mga natatanging kahilingan nina Philip Paraños, Evelyn Nipa, Kurt Stephen Buluran, John Brian Samson, Derek James Vergara, John Clint de Mesa, John Paul Buenape, Philip Faustino Bulante, Gatbunton family. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina
Trixie Denise Apostol, Aning Nabal. Para sa maagang paggaling nila, Resli Ann Denilia, Peter Paul Baltasar, Amelia Tino, Josepina Francis Gatbunton, Maxima Leonardo, Jose Nevado Sr. and Jr., Rose Adriano, Virgilio Gonzalez, Benjar Makayan. Para sa pasasalamat nina Velasquez family, para sa kailingan nila Angelica Velasquez, Evelyn Nipa, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Atanasio, Iluminada Amado, Zenaida Jaime Eleanor, Josepina Milo, Agaida Mercy, Corazon Romeo, Abelina Josepina, Orlando Lourdes, Mark Angelo Leogarda Praxides, Baby Glow Salvador Johnson, Hyra Monique Ramon, Ramona Benson, Levi Joy Barbara, Ibarra Archie, Armando Romano, Dorotea Teodora, Candelaria, Prudencio Sr., Prudencio Jr., Luis Apolinario Encarnacion, Ruben Sr., Father Honorato Jr., Norma, Fernando, Eulogio, Arsenio, Demetrio, Edilberto, Maria Aiza, Constancia Inocencia, Concordia Lazaro Clemente, Marcel Denis, Benjamin Celestino, Pedro, Clara Esperanza, Asuncion, Deo Gracia Saturnina Teodoro, Ricaredo Potenciana Tarsiana, Maria Juliana, Carmelita Brigida Pelaiza, Victoria Norma Loreto Ricardo, Marcos Julio, Mark Lester, Buenvenida, Adela, Sanjo Victor Hart, Condrado, Vicky Florinda, Demetrio Godofredo, Calix Nextor Sr., Baby Angel, Marianel Socorro, Ludovico Victoria, Victor, Benigno III, Corazon, Benigno Sr., Angel, Rosita, Andres Jose Maria, Teresita Fernando, Manuel Irene, Francisco, Clarita Victor, Abe, Antonia, Antonina Ronilo, Norman David, Demetria, Jose, Pasencia, Rogelio Ramil, Elena, Renato, Henry, Adelaida Carlos Greg, Georgina Cayetano, Reynard Pascasia, Benjamin Ronel, Melchor William, Herminio Petra, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayon po ay 13 linggo sa karaniwang panahon. Agaw buhay po ang anak kong Dalagita. Kung maaari ay sumama kayo upang siya'y gumaling at mabuhay. Bahagi ng pananampalatayang Katoliko nating mga Pilipino, ang pagkalinga at pangangalaga sa may sakit. Liturhiya. Iba't ibang paraan ang pagdiriwang ng liturhiya sa pagkalinga sa may sakit. Ang pagdalaw sa may sakit na may kasamang pagdarasal, paghahatid ng komunyon, pagpapakumpisal, pagpapahid ng langis at biyatiko,
para sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Turo ng simbahan. Inalalarawan ni Kristo ang pagkalinga sa may sakit at sa mga may karamdaman na pangunahing kawang-gawang pangkatawan at sukatan ng pagpapasya tungkol sa atin mismong kaligtasan. Sa makatuwid, samantalang iilan lamang sa simbahan ang nakatanggap ng tanging kakayahan na nagpapagaling mula sa Espiritu Santo, lahat ay inaanyayahan na dumalaw sa may sakit at kalingain sila. Paunawa, panatilihin po nating nakasuot ang ating mga face shield. Maraming salamat po. Muli ating isama sa pasasalamat sina Jesserin Dagkutan, Chris and Emily Dagkutan, Gamaro family, Ramil Benedicto. Para sa kailingan, Joy Peyarson, Rosita Balbin.
Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ng panalangin bago magsimula ang banal na misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, tinipon mo kami bilang iyong sambayanan upang sambahin at pasalamatan ka sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia nang iniwan ng iyong anak na si Jesus para sa amin. Bilang alaala ng kanyang pag-ibig na walang hanggan, tinawag at tinipon mo kami sa pagkakaisa sa banal na misa. Linisin mo kami sa aming mga kasalanan, dalisayin ang aming mga hangarin, at gawin mo kaming karapat-dapat na daluyan ng iyong mga biyaya. Nawa ang aming pagdiriwang sa iyong harapan ay maghatid ng mga pagpapala sa aming pamumuhay at kabanalan sa aming pamayanan. Nawa ang paikisang ito sa mapagligtas na biyaya ng Eucharistia ay magpayabong sa buhay ng sambayanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita at ng paghahati ng tinapay. Amen. Bilang pagsisimula ng ating banal na misa, makiisa po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, halina sa piging ng buhay dahil hindi niya tayo nilikha para mamatay. Upang maging marapat tayo sa ating gagawing banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Malabereng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami.
sama-sama tayo magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan at kapayapaan ng mga taong pinaluludan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, ipinagbubunyi ka namin, nasasalamatan ka namin. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong naganap, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lang ako, manangatas ka sa ikaw ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay nilobong gawing maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mo'y paintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, itinuturo sa ating
Ang kamatayan ay hindi ninanais ng Diyos, na walang ibang ninanais sa atin, kundi tayo ay magpatuloy. Nagkaroon ng kamatayan dahil sa Diablo. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at ang lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di nagahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao'y nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan, at ito ang kahinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong ginitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag, sa bukang liwayway, ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabagin sa akin. O poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Sa ikalawang pagbasa, ipinanawagan ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto na maging kasangkapan ng buhay ng mga kapatid na nangangailangan sa pamamagitan ng kanilang pagtulong sa kanila. Yamang sila naman ay higit na nakakariwasa kaysa iba. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din niyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha, upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karuhakan. Hindi ibig kong magana ng iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka, nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong niyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po niyong nagsisiksika ng napakaraming tao. Bakit itinatanong niyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus at hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantala nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak niyo, sabi nila. Bakit pa niyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao, may mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, balibang sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, nang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ng bata at lumakad, siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na pinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Dumating na ba sa buhay niyo yung punto na ayaw niyo na, suko na, surrender? Sabi nga, tama na, sobra na, pagod na ako, parang wala ng pag-asa. Eh di kung walang pag-asa, eh di tapos na ang lahat. Naikwento ko po kaninang umaga, ilang taon na po ang nakararaan na ito'y isang personal na karanasan. Isang araw po, isang beses, umuwi ako sa bahay namin. Doon, yung bahay po namin sa Balagtas, dito sa Bulacan. Nung umuwi ako, nandoon ang aking ama, ang aking tatay. At dumaing siya sa akin. Sabi niya, Father, napansin ko pumapayat ako. At hindi ako makakain, wala akong ganang kumain. Sabi niya sa akin ganon. Sabi ko sa kanya, sige tatay, mainam, sa Maynila. Magpatingin tayo sa isang doktor. At siguro nga kung mga kinakailangang mga test o laboratories na dapat gawin sa iyo. At yun nga ang ginawa namin. Ilang mga araw, mga 2 linggo, sinamahan ko siya sa pagpapatingin, pati yung mga laboratories. Matapos ang ilang linggo, natanggap ko, nakuha ko yung mga resulta ng mga test na ginawa. Nagkataon na hindi pa oras para pumunta sa doktor, yung tinatawag na consultation, lalo na yung attending physician. So, nasa akin yung kopya, ginawa ko, tinatignan ko sa ilang na kaibigan kong doktor yung mga resulta. Kaya alam ko na kung ano ang resulta ng mga, yan na nga, mula sa pangangayayat at hindi makakain. Nung oras o araw na siya'y makikipagkita sa doktor, nagkataon December 8, birthday niya, 80 years old. Nung kami pumasok dun sa klinika nung doktor, habang kami papasok, bumulong ako sa doktor. Doktora, dahil babae, doktora. Sabi ko, Dok, baka naman pwede niyong alalayan yung tatay ko. Ibig sabihin, alalayan sa kanyang sasabihin. Dumiretso kami doon sa kanyang parang lamesa at nagsimulang magsalita. Sabi niya, sa resulta ng mga ginawa pong examination sa inyo, wala na tayong magagawa. Wala nang pag-asa. Kahit ano gawin natin, radiation, chemotherapy, o ano pa man, wala nang magagawa. Sabi niya, mariresetahan ko na lang po kayo ng gamot. Pampakalma o yung pain reliever. Tumayo yung doktor, kukuha ng yung prescription pad ng papel para isulat yung kanyang reseta. Sabay na tumayo ako at sumunod doon sa doktor. Naisip ko, una, ang Diyos lamang ang makapagsasabi kung hanggang kailan ang buhay ng tao.
Naniniwala po ako doon. Walang sino man sa atin makapagsasabi, hanggang dito na lamang sa oras na ito ang buhay mo. Pangalawa, naisip ko lamang, sa buhay ng tao, mawala ng lahat. Lahat-lahat. Maliban lamang sa isang bagay na napakahalaga. Ano po yun? Pag-asa. Hope. Sabi ko sa sarili ko, pag yung pang nawala sa isang tao sa buhay niya dito, ano pa dahilan, kahit isang minuto siguro, isang segundo, para mabuhay kung wala ng pag-asa ang tao. Kaya sabi ko doon sa doktor, kaming dalawa lamang, sabi ko, Dok, if you could just give him a little hope. Doktor, baka naman pwedeng kahit konting pag-asa, bigyan nyo yung tatay ko. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay bumalik, diretso doon sa kanyang upuan. Sabi niya, Tatay, gagawin po natin ang lahat para lumakas kayo, para lumusog kayo, makarecover kayo. Kung magiging maganda ang pagtanggap nyo ng gamot, pwede nating ituloy yung kasunod, maaaring chemotherapy at kung ano-ano pa, na bago na yung sinabi ng doktor. Mga kapatid, mga minamahal na kapatid, bakit ko po ikinikwento yun? Ano pa nga ba ang magbibigay sa atin sa buhay natin, lalo na sa pagharap sa mga pagsubok? Maaaring dumating na sa punto sa buhay nyo, sinabi nyo, tama na, ayoko na, nagawa at ibinigay ko ng lahat, wala ng pag-asa. O tulad nga ng sabi nila, aasa ka pa. Mga kapatid, halos ganitong punto na ang 2 tauhan na narinig natin sa Ebanghelyo mula kay San Marcos na nakatagpo ng ating Panginoong Hesus. Ngunit, hindi sila bumitiw. Patuloy silang kumapit at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang una ay isang babaeng inaagasan ng dugo. Alam nyo, sa aklat ng Levitico sa Lumang Tipan, ito'y itinuturing hindi lamang bilang isang pisikal na karamdaman. Ito rin ay isang espiritual na karumihan. Kaya nga, yung mga tao may sakit o may karamdamang tulad nito, hindi nakapamumuhay ng normal. Bukod sa matinding epekto nito sa kanyang kalusugan, pinandidirihan, iniiwasan din ang mga nasa ganitong kalagayan. Kaya't gayon na lamang ang pagnanais niya, gumaling. 12 taon, 12 years. 12 years na niyang iniinda ang sakit na ito. Kung kani-kanino na siyang manggagamot o doktor na lumapit. Sabi nga, naubos na ang kanyang kabuhayan, pero walang nakatulong sa kanya. At sa katunayan, lumala pa yung kanyang karamdaman. Yung ikalawa naman, yung ikalawang tao na nakipagtagpo sa ating Panginoon, isang tagapamahala ng sinagoga, naghihingalo na ang kanyang anak, pero sa halip na samahan ito sa kanyang mga huling sandali, mas pinili niyang magbaka sakali. Pumunta siya kay Jesus. Ito si Jairo. Pangalan Jairo. Mistulang nagkamali siya sa kanyang desisyon. Dahil pauwi pa lamang sila, sinalubong na siya ng balitang pumanaw na ang kanyang anak. Ngunit nagpumilit pa rin siyang isama si Jesus.
At pagdating nila sa bahay, malakas na iyakan ang sumalubong sa kanila. Tumuloy pa rin sila sa kabila ng sinabi ni Jesus na natutulog lamang ito. Walang naniwala. Sa halip, sabi po doon, pinagtawanan pa siya. Kinutya pa siya. Parang sinasabing, aasa pa ba? Pero hindi sila nawala ng pag-asa. Bagamat ang babaeng iyon, pinandidirihan siya ng mga tao. Gumawa pa rin ng paraan ng babae upang lihim na makalapit kay Jesus. Hindi nga siya nangahas, makiusap at sinikap na lamang mahawakan kahit lang yung laylayan ng damit ni Jesus. Bagamat ilang ulit na siyang sinabihan na mamamatay na o patay na ang kanyang anak, hindi sumuko si Jairo. Bilang isang magulang na handang gawin ang lahat para gumaling ito, nanalig pa rin siya kay Jesus at hindi nabigo. Hindi nabigo ang kanilang pag-asa. Mga minamahal na kapatid, minsan, umaring madalas sa ating buhay, sadyang napakabigat at mistulang napakatagal na mga pinagdaraanan nating pagsubok. Minsan nga, pakiramdam natin, ano ba ito? Wala na bang katapusan? Wala na bang hinto? Bakit ganon? Sa lahat ng ito, maaaring napakadaling sumuko at bumitaw na lamang. Lalo na kung lahat ng tao sa paligid mo nagsasabing wala ng pag-asa. Aasa ka pa. Mga kapatid, sa halip na sumuko sa ating mga alalahanin, sa ating mga pasaning krus sa buhay, sa ating mga problema na dinadala, isuko natin ang lahat sa Panginoon. Kung kaya niyang, alam niyo, kung kaya niyang buhayin, maging ang patay, walang sakit na hindi niya kayang pagalingin, at walang problema ang hindi niya kayang lutasin. Pero sa kanyang takdang panahon, sa kanyang takdang paraan, gaano man kabigat, katagal, at kalaki ang inyong dinadala. Mga kapatid, hindi niya tayo bibiguin. Kaya, umasa tayo. Ito lang ang magbibigay sa atin ng tunay na katuparan sa lahat ng ating binibiti. Umasa tayo na ang Diyos ay nananatiling tapat sa atin. Amen. Ngayon ay sabay-sabay po nating pahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Libing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Panginoon ng buhay at kagalingan, na lumikha sa atin upang maging buhay niyang larawan. Ating isamo, Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Upang sa harap ng kamatayan at kasamaan, ang ating pagdiriwang na 500 taon ng Kristyanisasyon ay magpatibay ng pananalig kay Jesus na muling nabuhay at nananatiling kasama natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Upang sa harap ng digmaan at terorismo, hanapin ng mga taong may mabuting kalooban ang kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Upang yaong mga nagdurusa dahil sa mahabang karamdaman o kapansanan ay hindi masiraan ng loob, bagkus ay manalig kay Kristo na Panginoon ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Upang yaong mga nagtalaga ng kanilang buhay para sa pangangalaga sa mga may sakit ay gabayan ni Jesus sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga may sakit sa ating pamayanan, lalo na ang dinapuan ng COVID-19, ay magkamit ng kagalingan mula kay Jesus sa kanilang pagtanggap ng banal na katawan at sa pagdalaw ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga kapatid nating yumao ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Tahimik po natin ngayon idulog ang ating mga naratanging kahilingan. Amang mawain, ipinahayag ng iyong anak ang iyong loobin sa pagpapagaling sa mga may sakit at pagbuhay sa namatay. Itulot mo ng mabuting balita ng pagpapagaling, pagpapatawad at buhay ay mahihatid sa lahat sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasolanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos habang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami iyong pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pagiral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin na iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan ng Espiritu Santo yung unang aning bigay, ng anak mo naglagak sa amin ng katiyakan, nakalang mabuhay kami sa pili mo kailanman. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ni Jesucristo ng aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago't walang hanggang tipan, sa inyo at sa lahat ay bubuhos sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay, anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakulob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sing kaliwanagan. Kawan mo at pagindapat kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabiring Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa na mapostol lahat ng mga banal, si San Isidro Labrador na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, buong buo sa pagtitiwala, pag-asa at pagmamahal, sama-sama tayong tumawag ngayon sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng sama. Iniling namin kami dyan sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Tungayin mga aming pananampalataya at huwag ang aming maraming pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumayin lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Magbatian tayo.
Narito si Jesus, ang ating Panginoon, ang tunay na pag-asa ng ating buhay. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Sabay-sabay po natin ngayon dasalin ang panalangin Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtamnawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling na may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo San kami. Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. at si San Isidro Labrador. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinabuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming mayaalay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang-hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo, taglay ang pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin natin at parangalan ng Panginoon. Ay di hayag purihin siya, at ating ibon niya